Topic po natin, 10 bawal gawin bago mag-shower o bago maligo o mga bagay na hindi mo dapat ginagawa bago ka maligo. Pero bago natin pag-usapan yan, I think pag-usapan muna natin yung mga maling akala. Okay? Marami sa kababayan natin may maling akala sa paliligo, lalo na sa paliligo sa gabi. Diba? Okay ba maligo sa umaga, maligo sa gabi? Alam ko sa atin marami tayong paniniwala na masama daw maligo sa gabi dahil nakaka-arthritis daw, baka daw magkaroon ng wet lungs, mababasa yung baga, baka daw magkasipon, magkapulmonya. Okay? Base po sa pag-aaral namin, wala pong connection yung paliligo sa gabi. Tsaka maraming bansa, sa Japan, sa ibang bansa, lagi naman naliligo sa gabi. Lagi ako sa gabi naliligo. Maraming benefits kasi yung paliligo sa gabi. Pag sa gabi, syempre masarap ang tulog mo, mas malinis ka, pati unan mo, kama mo mas malinis, mas hindi ka magkaka-infection at mga pimples. Yung sinasabi nila pag naligo daw sa gabi magkaka-arthritis, iba po yun. Pag sinabing rheumatoid arthritis, autoimmune disease to, kadalasan sa babae at namamaga yung joints. Wala namang connection yung paliligo sa gabi o sa umaga. Dinidikit lang nila yung arthritis sa ligo sa tingin ko dahil naliligo siguro sila ng malamig. Baka ang tubig nila sobrang lamig, giniginaw sila, sumasakit yung joints nila. Kaya sinasabi nila baka nagkaka-arthritis. Pero wala pong connection. Isa pang maling paniniwala, ang paliligo daw sa gabi nagkakaroon ng wet lungs. Ano tong wet lungs? Pulmonya. Ang pulmonya po, virus to o bacteria to, bacterial infection, kaya nagkakapulmonya. May ubo, may plema, nahirapan huminga, may lagnat. So, walang connection din sa paliligo sa gabi. Baka yung connection dito sinasabi nila baka nalamigan ka. Diba? Palagay natin, umulan, nabasa ka ng ulan, malamig. Pag uwi, inubo, natrangkaso. Baka doon nila kinoconnect. Actually, pag nabasa tayo ng ulan, lalo na nalamigan, pwedeng humina ang immune system pag nalamigan tayo. Kasi gusto ng katawan natin, maganda yung temperature. 37 degrees tayo. So pag nalamigan ka, bumaba yung temperature, minsan humihina ang immune system. So, pag nalamigan, pag humina immune system, pwedeng magkasipon, pwedeng magkatrangkaso dahil humina ang immune system mo. Hindi dahil sa paliligo sa gabi. Kaya sabi ko nga, pag nabasa ka sa ulan, ituloy mo na sa ligo, pwede mo ituloy sa ligo, pero maligamgam na tubig o mainit-init na tubig, mas gusto natin. So, kung takot kayo dyan sa mga arthritis, wet lungs, sipon, maligo ng maligamgam na tubig. Tsaka pwede rin naman sa gabi, maraming benefits sa gabi. Okay? Walang katotohanan yan. Iba sinasabi, bawal maligo pag may regla. Actually, wala rin connection Siguro yung lumang-lumang panahon, baka siguro sa dagat sila naliligo, may regla, baka may pumasok na infeksyon. Pero ngayon, malinis na ang tubig natin. Kaya kahit may regla, pwede naman maligo basta malinis yung tubig. Ngayon po ang topic natin, ano tong mga 10 bawal gawin bago mag-shower o bago maligo. Okay? Ito baka ginagawa nyo to. Number 1, bawal kumain ng marami. Yung bagong kain mo pa lang, kumain ka ng sambandehadong kanin, busog na busog ka, tapos maliligo ka. Diba? Magugulo yung katawan natin. Kasi focus yung katawan natin sa digestion Tinutunaw pa niya yung kinain mo marami, sasabayan mo ng ligo, baka hindi maganda digestion mo. Baka hindi ka matunawan. Okay? Baka mahirapan yung katawan mo, busog na busog. So, hindi alam ng katawan mo, maliligo ba siya o tutunawin yung pagkain. Kung kumain ka ng medyo spicy foods, diba? Very spicy, pinapawisan ka, tapos maliligo ka, baka hindi rin maganda. Number 2, dapat iwasan bago maligo or mag-shower, pag inom ng alak. Alak, lasing, di ba yung iba ganyan?
Kung kailan lasing, tsaka maliligo. Ang problema dito, syempre lasing ka, pwede ka maaksidente. Pwede ka matumba sa banyo. Ang alcohol nakaka-dehydrate. Alam niyo naman, pag uminom ka ng alak, ihi ka ng ihi, dehydrated ka. Tapos maliligo ka ng mainit, o madi-dehydrate ka na naman. Kulong ka pa sa banyo, walang hangin, madi-dehydrate ka. So pwede ka ma-dehydrate. Kaya nga dapat pag inom ng alak, bawat beer na inumin mo o red wine, dapat isang basong tubig ang kasabay para hindi ma-dehydrate. So, iwas ang alak bago maligo. Number 3, sobrang exercise. Yung pagod na pagod, pawis na pawis. Alam ko yung mga atleta, kaya yan eh. Yung mga athlete, after exercise, ligo. Pwede yon, bata pa sila. Okay? Yung iba, yung mga atleta, naliligo ng malamig. Maganda yan, para daw pumayat, di ba? Pampagising, malamig. Pag bata ka pa, siguro po pwede. Pero sa mga senior citizens, sa mga may edad, kahit edad 45-50, hindi ko na pinapayo yung malamig na tubig. Dapat siguro maligamgam na tubig. Medyo malapit sa temperature natin, mas hindi hirap ang katawan. Tapos pag sobrang pagod sa exercise, pawis na pawis, pagod na pagod, sa akin pahinga muna kayo. Wala namang masama eh, di ba? After exercise, kailangan may cool down. Kaya nga may warm up bago mag-exercise. Tapos ng exercise, cool down muna. Mga 15-30 minutes, pahinga muna, relax muna, pababain muna yung heart rate, di ba? Yung pawis, relax muna bago ka mag-shower. Number 4, bawal na bawal gawin bago maligo. Bawal magdala ng electronic equipment. Okay? Meron ako mga kakilala, nangyari yan. Bawal magdala ng mga gadgets. Dati may mga radyo pa, naka-plug sa kuryente, pwedeng makuryente. Mga cellphone, naka-plug pa, pwede ka makuryente. Cellphone, pwede mahulog sa tubig. Delikado. Madi-distract, di ba? Yung iba, nakita ko yung mga lumang heater. May pasyente ako dati, yung lumang heater na nakasaksak pa. Nahulog yung I think yung shower o nahulog, nakuryente siya. Nakuryente siya. Pag kuryente niya, bumagsak siya sa Kaya yung mga ibang mga lumang heater na desaksak, medyo delikado. Kasi nga, electrical equipment, pati tubig, baka makuryente, biglang madisgrasya tayo. Number 5, bawal gawin, bawal hindi tanggalin yung makeup. Kaya kung marami kayong makeup, marami kayong pinahid, bago maligo, tinatanggal mo na yung makeup. Otherwise, hindi mo malilinis ang mukha mo. Number 6, tulad ng makeup, yung mga maraming lotion, maraming oil, tinatanggal din muna. Okay, mga bagong massage, maraming oil, hindi rin pwede agad-agad. Usually, pag bagong massage, hintay mo na mga 4 hours. Mga ganun eh. Ilang oras muna bago maligo. Number 7, huwag din magmamadali bago maligo. Yan ang problema. Marami pagising sa umaga, gusto maligo, rush, nagmamadali. Merong mga nai-stroke dyan. Okay? Marami ako nakikilala nai-stroke. Bakit? Sa umaga, very stress ka, marami kang iniisip. Tapos maliligo ka, usually tumataas ang blood pressure. Tapos pagpunta mo sa banyo, kulob na kulob yung banyo, mainit. Tapos magbubuhos ka pa ng tubig, tumataas. Tingnan mo pag pagod na pagod, nag-rush, i-check mo blood pressure mo, tapos maligo. Usually high blood sila. Naka-high blood sila. Meron na i-stroke sa banyo kasi nga, kulang sa oxygen, walang hangin, mainit ang shower, di ba? Napagod pa. Mga bata, hindi nyo ito nararamdaman, pero pagdating nyo ng edad 50, 60, lampas, makikita nyo, pagkaligo nyo parang hingal. Di ba? Kaya mag-comment, totoo, mas hingal kasi nga, mas matanda, mas mahina ang baga, mas mahina ang puso, mas mahina ang muscle, mas hingal. Kaya sabi ko nga, maganda may silya. May silyang plastic ako lagi sa banyo para medyo relax pa. Habang nagpupunas ng paa, wag na masyadong yuyuko. Yung mga senior, di ba? Panglilinis na pa, yuyuko, baka ma-vertigo kayo, bumagsak kayo. Delikado po.
Tapos may sabon pa sa mata. Nahulog yung sabon, di ba? Matutumba ka doon. Number 9, dapat pinakamaingat sa mga accidents. Okay? Number 9, iwas sa accident sa banyo. Tulad na sinabi ko, pwede may silya. CR namin may mga handlebars. Very important yung handlebars. Hindi pwede wala. Pag ganun, wala ka mahawakan. Tapos yung tapakan talaga, ilang beses, kahit ako, muntik-muntikan eh. Minsan, hindi pantay yung sahig, di ba? Yung tiles. So, pag basang-basa, pwede kang matapilok. So, either may hawakan ka o maglagay ka ng rubber. Kaya lang yung rubber, dumudumi naman. Patong mo sa tile. Minsan, yung baro ko na lang ang nilalagay ko basa para meron akong matapakan. May kapit lang yung paa mo na huwag kang matumba sa CR. Kasi, number 1, cause of accidents at pagkamatay sa banyo nangyayari. Kung meron ka mga jewelry, accessory, kailangan tatanggalin muna bago maligo, ha? Kasi baka maghalo sa chemical. Number 10, ingat din, baka meron kang iniinom na gamot. Baka may gamot kang mga antihistamine, pampaantok, o gamot sa mental health, antidepressant, para sa nervyos, baka hilo-hilo ka pa, mabawasan yung alertness mo. So, ingat din sa mga ganitong gamot. Okay? So, saan pa nakatulong itong mga tips bago mag-shower? Ano naman ang dapat gawin? Ito yung mga don'ts 1 to 10. 8 dapat gawin habang naliligo. Yan. Dito naman tayo sa dapat gawin. Sa dapat gawin, number 1, mas maganda maligamgam na tubig. Okay? Bata man o matanda, perfect yan. Yung malamig kasi, merong iba nagtuturo malamig. Pambata yon, pampagising yung malamig. Kung nangangati ka, pwede rin malamig. Nangangati, may mga eczema, gusto nila cold. O sa umaga, papasok sa school, pampagising, pampabilis na metabolism. Yun lang ang malamig, pero hindi rin sobrang lamig. Usually, gagawin nga maligamgam na tubig. Tapos sa dulo, yung ending na ng shower mo, pwede mo lagyan ng konting lamig kung gusto mo bago magtrabaho. Number 2, sa paggamit ng sabon. Kailangan tama ang sabon sa katawan, tama ang sabon sa muka, tama ang shampoo sa buhok. Yung iba nagtitipid, di ba? Pag bata pa tayo, yung sabon pang katawan, pinang-shampoo natin, mali. Di ba? Iba ang pH so hindi maganda. Yung sa katawan, depende, pwedeng medyo dry na soap, nakaka-dry na soap, medyo pwede. Pero sa muka, para sa akin, dapat medyo oily. Kasi pag yung dry na soap ginamit ko sa mukha, lalo ako nagda-dry, maglalabas lahat ng dry. So sa mukha, mas sensitive dapat yung sabon, mas mild, wala masyadong perfume, at hindi masyadong matapang yung sa mukha. Very important. Kundi, mabilis tayo tumanda. Yung sa katawan, pwede naman kung anong sabon ang gusto nyo. Isa pa, pagdating sa private part, sa maselang parte ng babae, ng lalaki, huwag masyado sasabunin. Actually, medyo bawal sabunin. Dapat nilagay ko sa bawal. Sa mga babae, hindi rin pwede yung matapang na sabon, sinasabon. Usually, water lang tubig lang, o kung gusto mo, very mild lang yung soap. Malabnaw na malabnaw, lalo na sa babae at sa lalaki, hindi dapat sinasabon yung pinaka-sensitive. Pero sa singit, pwede magsabon. Walang problema. Okay? Pwede sabunin yung mga mababahong parte ng katawan. Ano yung pinaka-mababahong parte ng katawan? Meron tayong sweat glands, di ba? Ang sweat glands natin, dalawang klase. May sweat glands tayo na hindi maamoy, hindi mabaho. Yung dito, sa kamay. Walang smell yan, pawisan ka. Okay? Sa harap, sa likod, medyo walang amoy yung sweat glands. Pero meron tayong naglalabas ng pawis na maamoy. Okay? Special parts ng katawan. Ano to? Kilikili. Okay? Singit. Sa paa, sa daliri ng paa, maamoy. Actually, pati sa batok. Sa scalp, maamoy din yan. So, yan yung mga maamoy na parts. So, yan yung mga maamoy na parts na may sweat glands. Yun ang pwede mong sabunin. At pagkasabon nitong kilikili, singit, pati sa paa, dapat tinutuyong-tuyong-tuyo. Yan ang secret.
Minsan magtataka kayo, ay nagpunas naman ako maigi, ba't nangangamoy pa rin? Ba't may body odor, maamoy pa rin? Kasi hindi mo tinuyo ang parts. Dapat tuyong-tuyo para hindi tubuan ng mga bakterya, hindi mangamoy agad. Isa pa, dapat kasama sa bawal. Kung meron kang makakapal na kalyo sa siko, sa tuhod, kung anong parts ay na kinakalyo, bawal kuskusin masyado. Yan ang turo ni Dr. Katigo, dermatologist. Yan ang kamalian natin. Maraming kababayan natin ganito ginagawa. Pag player din, nangingitim dito kasi lagi tayo nakapatong yan Pag nangingitim dito, ang gagawin ng iba, lalong kukuskusin para pumuti, di ba? Mali po. Lalo mo siyang kukuskusin, lalo siyang mai-irritate, lalo siyang kakapal, lalo siyang mangingitim. So, dapat hindi lang ginagalaw. Normal lang na sabon, tapos wag mo nga masyado patungan, lagyan mo lang ng lotion. Unti-unti lang dapat mawawala yung pangingitim. So, hindi dapat kinukuskus. So, sabi nga ni Dr. Katigo, bawal ang 4 na K, bawal kamutin, kalkalin, kutkutin, at ano pang mga K, bawal. Okay? Number 5, dapat yung CR natin may hangin, may konting oxygen. Lalo na kung may sakit sa baga, merong sakit sa puso, kailangan may konting hangin. Huwag masyado mainit. Okay? Sa ibang senior nga, sabi ko, kung kayo-kayo lang sa bahay, huwag na ilak. Mamaya kasi matumbay, maaksidente, tapos tumawag siya, hindi makapasok sa banyo. Ma-stroke. Marami ako nakita na stroke sa CR. Marami ako nakita emergency, bagsak yung ulo, tumama sa sahig, sa dingding na semento, dudugo sa ulo, emergency. So kung nakalak, mahirap sisirain mo pa yung pintuan. So dapat well ventilated, wag madapa, tapos gusto ko nga may plastic na silya para stable. Number 6, yun na nga, mga shower cap at mga shower mat. Number 7, sinabi ko, pag maliligo pala, dapat basang-basa ang katawan. Bago ka magsabon, kailangan basang-basa para bumula. Sa buhok din, kailangan basang-basa yung buhok bago mag-shampoo. Pag hindi mo binasa maigi ng tubig ang buhok, ang katawan, parang useless yung sabon mo. Useless yung shampoo mo. Okay? So, basang-basa and afterwards, idadry mo. Finally, pag dry ng katawan, dampi-dampi lang. Sa buhok, ang pag-dry, dampi-dampi, huwag gaganunin. Ang buhok kasi nalalagas talaga yan. Mas matanda tayo, mararamdaman nyo yan. Pag edad 40, 50, pataas, 60, ang buhok nyo dati makapal, ngayon manipis na. Dati makita mo, ang kapal ng buhok ko, ngayon manipis na. Dati, pag bata ka pa, konti lang malalagas. Pag tumatanda ka, mas marami na malalagas. Kasi tumatanda, numinipis yung buhok, humihina. Plus, pag basa ang buhok, mas marupok ang buhok. Mas basa ang buhok, mas mahina siya. Mahabang siya. Kaya wag mo masyadong kuskusin yung anit, lalo na sa mga hairdresser, mahuhulog yan, malalagas yan. So, ang ligo, dapat konti-konti lang, gentle lang. Once a day maximum, wag din twice a day, baka malagas yung buhok. At pagdating sa shampoo, tamang-tama lang. Okay? Konting shampoo, lagyan ng tubig bago sa buhok. Huwag din sobrahan ng shampoo. Pag sobra daming shampoo, sobrang tapang, nai-irritate din yung buhok. Hindi rin maganda. Mas nalalagas din. Okay? So sana po may tulong to sa mga tamang gawain at maling gawain bago mag-shower, bago maligo. Salamat po.